Dumating sa Senado ang 20 kahon mula sa Bureau of Internal Revenue o BIR. Laman nito ang mga ipinasumpinan ng Senate Impeachment Court na tax record si Vice President Sara Duterte, kanyang asawa na si Atty. Man Scarpio at kanilang mga negosyo. Maaari itong gamiting ebidensya sa Article 2 ng Articles of Impeachment tungkol sa umano'y hindi maipaliwanag na yaman ng Vice Presidente. I would not have received it if there was no presidential authorization. I think it was also even mentioned in open court that for the BIR records, it would need either presidential authorization or waiver. Kinumpirma ng Malacanang na nagbigay ng clearance si Pangulong Bongbong Marcos para isumite ang mga dokumento sa impeachment court para matalakay sa paglilitis. So, ang tinatanong niya ay kung nag-approve na or nagbigay na ng clearance ang Pangulo sa BIR upang mabuksan ang tax records ni VP Sara at saka ni Atty. Man Scarpio. Yes. Pinayagan daw ng Pangulo ang pagbubukas sa kanilang tax record para sa katotohanan. So, kung yan ang sinasabi po at kinakailangan na magbigay siya ng kanyang approval sa BIR para mabuksan ang tax records nila VP Sara at ni Atty. Man Scarpio, at ito naman ay para sa katotohanan. Hindi niya po ipagkakait ang katotohanan sa ating mga kababayan. Sa tanong, kung hindi kaya pagdudahan ng mga kritiko ng Pangulo ang kanyang intensyon, sabi ni Castro, Sa lahat naman ng pagkakataon, kapag ang Pangulo ay gumagawa ng naaayon sa batas pero merong tinatamaan, laging sasabihin nila, politically motivated. So saan pupunta? Saan gagawi ang Pangulo? Kahit ano pang sabihin ng iba. Basta ang alam ng Pangulo, siya ay tumutupad sa proseso, siya ay tumutupad sa batas. bukod sa tax records, nasa Senate Impeachment Court na rin ang kahong-kahong dokumento mula sa mga bangko. May soft copy rin ng mga dokumento na nasa USB. Pero may mga bangkong kailangan ng hanggang 10 araw na palugit para ipasa ang iba pang dokumento. I would not name the banks, but some banks ask for additional time to produce the other subpoenaed documents. Naisumiti na rin ang mga ipinasumpi ng dokumento mula sa Anti-Money Laundering Council o AMLAC. Ayon sa tagapagsalita ng prosekusyon, now is the time that we let the evidence be heard. We let the evidence speak. Konti na lang, we will be getting that clearer, fuller picture ng yaman ni VP Sara Duterte. Kung ano mang makita natin, kailangan nating matanong, paano ba lumaki ng ganyan yan? With the salary she had as Vice Mayor, Mayor, and Vice President na alam natin sa calculation ay hindi po sapat. ayon kay Atty. Michael Pawa, wala namang komento ang depensa patungkol sa pagpapahintulot ng Pangulo na mailabas ang tax records ng bise.